chapter 2. Wanti pag-ayaan ka na kayo isang 1 Corinthians chapter 2. Though the text tayo, that 1 to 2, we'll just be reading the 16 verses. Iti letter ni Apostle Paul, iti church in Corinth. Beginning verse 1, let us read it all together. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. And as I went with you in weakness and in fear and in much trembling, in my speech and my preaching was not the enticing words of much wisdom, but in demonstration of the spiritual power. That your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not wisdom of this world, nor the riches that come to know. But we speak the wisdom of God in mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world in our glory. None of the princes of this world knew, or had he known it, he would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, I have not seen nor heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. But God hath revealed unto them the Spirit searches all things, yet the deep things of God. For what man knoweth the things save the Spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Now we have received not the Spirit of the world, but the Spirit of God, that we might know the things that are freely given unto us God. These things also we speak not in words with much wisdom, but the Holy Ghost teaching, comparing the spiritual things unto the spiritual. But the spiritual for their foolishness unto him, neither can they know them because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet him those judged of no man. For God knows the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Niya po Diyos di mapadayawan ang tugaw tayo. Ije ka man tipo, ije ka bangyo. Ang mga tugaw ni Percy. So actually, in the first chapter to the second chapter, the words dito that was were actually repeatedly mentioned. In the chapter 1, it was actually mentioned 13 times. And in chapter 2, it was mentioned 8 times, if I'm not mistaken. Ako mo, bilangan ni man. It is the word wisdom, wise or wiser. The word wisdom. Ito yung madubli-dubli. Naapay na ibagabagan ni Apostle Paul, ito yung tagapu, at ito yung iti kasapulan, iti dagito yung natatao nga nangyadresa na iti dito yung epistles and even also to each and every one of us. So total I'd like to speak to you a message entitled Components of Godly Wisdom. Components of Godly Wisdom. Kita naman kay verse 16, kunana dito for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. So dito'y kakabsat kat iti mangsurot lang ti instruction iti Lord na, kat jay panunot na parihas iti panunot jay master na. So a very kung tayo jay nalakang maawatan nga prinsipyo nga inadawan ni Apostle Paul nga iti makasurot lang iti Lord na wenno ti master na tadno parihas da iti panpanunutan. Parihas da iti kapanunutan. Kat daytoy nga kapanunutan kat agrugi iti words nga una tayo nga wisdom. Wisdom. Isu masapay kumata ti tarigagay iti tunggal maysa kada tayo kat jay agro tayo in wisdom. Nga jay kapanunutan tayo kat isumet jay panunot ni Kristo wenno jay Lord tayo. Malaksik kit dino sabali jay Lord wenno jay Savior nga inawat tayo. Tumakan ka. Bagay tayo, dati tugaw dito.
Ako nga, ano ko lagi, ako sa verses, umor na kita na doon. Kita kayo dito kayo. Nakakakder kayo. Hindi. Dahil dito, makapusto dali kita. Patal na naman dito siya, awang karganan sa amin. Nung akong takuntara na. Kaya imbagan ni Apostle Paul, yung introduction na dito, yung chapter 2, kung kuna na, or yung chapter 1, kuna na yung verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish, it is foolishness. Nung para kada tayo which are saved, it is the power of God. The preaching of the cross. And the preaching of the cross, this is the gospel. That Christ died to save us and to give forgiveness to each and everyone that believe. So dito yung kagaling kapsat kat saan nga amin kat ma-acquire na dahito yung wisdom. Saan nga amin nga nakadinig iti preaching of the cross kat ma-acceptar na dahito yung akas may isa nga sirit when no positive iti resulta na iti may isa nga tao. Takunan ni Apostle Paul, adalata dagito yung nga foolishness na ito yung tinyada. At sapay kumatunggal may isa kada tayo, no ti parang kitam, nagbalin ka nga faithful tinya po Diyos, no sigagat na isalakan, and you will become faithful unto God. Ti parang kitam kat foolishness na ito yung ka, then it is actually a foolishness. No ti parang kitam kat gapo, kamay sa ka nga namati, kahit mo nga paka-faithful, kahit mo nga sumurot, iti pagayatan iti ako, this is wisdom. Dito iti may isang akarit ka na tayo kata, no at patuloy tayo as may isang foolish, wino isik tayo iti wisdom ni Apo Diyos. Tapno agbalin tayo mat nga nabunga kung nabaligi as may isang nga namati. And then, Apostle Paul went in to say, kuna na dito verse 1, I came to you, came not with excellency of speech. Saan na kayo may kada kayo? Nga gusarak iti anyaman, nga wagas, nang nagruna iti wisdom iti tao. Declaring unto you the testimony of God. So actually, tinusar ni Apostle Paul dito is the wisdom from God, not the wisdom of man. Takuna na, for I determined not to know anything among you. So, kastoy nga kanayon, iti every time we share the word of God, let us forget who this man is. Kaduwa kada tayo, we cannot be able to share iti mensahe ti panakaisalakan iti may saang nga nabaknang because we see him as a rich person. Sometimes may share iti may saang tao, no ti panang kita ito tinikuan na influential iso na, so marigatan tayo. Kunan ni Apostle Paul, iti dapat na, iti wisdom na gayam data is to know, not to know anything among you, save Jesus Christ in Him crucified. Di lang kumati among tayo, ni Jesu Cristo lang, it's more than enough to bring salvation, and that is wisdom. So kada dito ito nga narratives, manipod iti chapter 1, takuna na verse 1 ito chapter 1, called to be an apostle, and apostle 1 is one who was sent, may sana na ibaon for the purpose of obeying the instruction of the one who sent him. So iti apostle gayam, may sana na ibaon, nga iti purpose na kat suruto na diyan imbaga iti nangibaon kitkuana. So nga dito yung makita kakabsat, no anya nga klase iti ministry na pagmin-ministruan ni Apostle Paul. So kung nanda di verse 2 di chapter 1, unto the church of God which is at Corinth. So this was not addressed to unbelieving people, it was addressed to church people. Naka-address dito iti paghimungan dito grupo iti mga ibagbaga nga naman. But kada dito yung narratives na makita tayo actually in the first two chapters, aday iti talo. Nasapay ko nga kada ito iti
maputol titugal may sa kadatay. That was actually summarized iti dito nga text nga kunanay dyan kunanay dyan verse 9. Actually, di basa pwede verse 9 hindi ng alat kada iti ng puntos. But as it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. So talo nga parte iti bagi iti tao ay ear and heart. Nga masapol nga iti mata, iti lapayag, kan iti puso, must functioning properly in order to obtain wisdom. Are you following? So dito yung gagayin din kakabsat. No apay nga ijay Genesis. Di damo nga words nga makita tayo dyan ka tindod na actually nga regalo para dito yung first couple nga i-create niya po is for them to see. Tapos makita na dyan creation. No apay nga see nga tatin na ipakita because dito umuna is actually vision and second is actually knowledge and third is actually know. But I came out with the words so that you might be able to easily remember iti puntos tayo tatakot. Iti muna nga puntos tayo tatakot no apay nga kausar iti I had not seen kunanay. Kaya iti may sana apay nga bibiyag tayo iti pangmati. Because ang dating sagana ni Apo Diyos na saan tayo man nga nakikita. Nagmayag, nga buy-buyalan, nagpintas, nakikita. And this should be our vision. Dahil ko man ti-agserbi, nga driving force tayo. Akas may isa nga namati. And I went on to find other words synonymous to vision. Then the word is creativity. 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 Isang natin na ito, kini Adam. Yung muna dito actually, may isang mensahe ko lang dito. I preached it a few years ago. His work. Ang trabaho iso na, nung kasano na nga i-manage, diyan nakita na nga pinarswa niya ako Diyos. How can we manage it? It's by working. Iso nga iti may isang tao, kung na nagaro di jay, haan tayo nga balik na sabot. Kaya ada iti work na makikita tayo. Katapno, iti may isang tao, kat agbaligi, kat agbalin nga victorious, iti daytoy nga banag na makikita na, dumag kayo ditoy. It's how, it's only dependent on how creative you will become. Kasano kayo nga ba creative? Mas nagaro dyan kung nada dyan illustration nga mo susabit nga kanayon kat inikam dyan may isang nga tao iti pala. Kat ibagam nga agtrabaho da. Kat dyan may isa dinamagdan o niya titrabaho na kat kuna na piman. Kastoy, may isa lang nga laborer para palpara. So diyay iti kaadayo iti makita na diyay pala kan trabaho nga nayatag kinyana. Matarusan tayo. And then, dinamag ka dyan may sakot ko na agarami lang iti mayat nga kanal, tapno aday iti pagtinagang iti danom, tapno saan na malalis iti balbalay, wino anyaman dita, nga pagsayaatan iti tao. So, anya iti mas may mayat iti vision na between the two. Iso nga no, anya iti pagkitam,
how you see and how created you are, it only shows if you have wisdom or not. You see? Kung nagkaroon ka na kayo, I think that was in the late 90s, hindi ba sa Adya report, may papan expansion, iti San Miguel Beer, di ba? I-circulate ka na kayo. Nag-create na iti survey. So, ang binibag na iti ka, nakas na ang dalagarudan, kahit na may lang bumagnan. Kada tayo, pobre kayo lagarudan, nagpatinggan na tayo lang tikas dyan. Iso ka kung kuna na iti Biblia, no kuma iti kasiri ba ang wisdom? Dagitoy da nga unbeliever, kat isumat iti kasiri, iti maysa nga believer, then you have wisdom. Matarusan tayo. Tatata, marigrigat iti biyag tayo tata, sang kasakulan, sang kasaangan, and we blame these circumstances, tatnuhaan nga prosper, iti ministry, nga nangikagani ako Diyos kalite. We always see things, but totally differently. Haanan nga jay, gusto nga nagiplanuhan niya ako Diyos. Kanya tinarami dito San Miguel Beer, napanday kay China, but according to the research, ada iti 3% kada gaya na tao di agin inom iti beer. Only 3%. So, ibig sabihin yan, 97% are not beer drinkers. Lumano iti populasyon iti China during that time, it's over 1 billion people. So nakita na dyan 3% nga day ada iti 0.3 nga agbiribiro iti sabali nga brand. Iti convert da dyan 3% nga day, there were almost 15 million individual who are looking for another brand of beer. Yung magpagala, magpagala ni Pastor. It is because Pastor ngaag-analyze na gito yung business savvy individual. So nga kung nga no, agda 15 million nga diay, kung i-present tayo na ito yung brand tayo, uray lang, kagaduan na dayta, ada iti profit tayo. So actually, tata, jay province nga na pananda iti San Miguel Beer nga dito, it's almost occupied, almost half iti China tata. That's the way they analyze things. Kada tayo gamin, kita tayo madagos kat jay profit can gain. Diyan tayo makitaan kay certain percentages, no apa, dati possibility na kani, possibility na nga-grow iti maysa, we will fail. So we risk more on. Listen carefully. Non-creative ideas rather than being creative. Mawatan nyo. Isong umay kada tayo iti awis nga, we will double your money. Just invest like this. There is no creativity in us. We just invest. Only to find out that it is a scam. Matarusan tayo. Isong nga adulta ta, iti may scam nga Kristiyano because the creativity, the vision that should be imminent, iti biyag tayo sana. We do not want to think, we do not want to work, we just want to sit down and just gain profit. And there is no wisdom in it. Anya ti kunana jay Proverbs. Naimas ken naganas iti maysa nga makan no daytoy ket inling natam. Amen. And that is the wisdom of the one who wrote that proverb. Init kada tayo kakabsat saan tayo makayat iti kasda. Iti birbiro kong tayo jay libre garon eh. No kasano ka mairan-ranod nga kanayon, kasano ka nga gastos. Isu man rumigat kan kuna tayo jay nga agistragal iti ministry, haduan kada tayo ibatan tayo jay tali, at yung kayat nga makiguyod. Ibatan tayo at yung kayat nga makiawit, kaya kasjay iti adda kada tayo nga kapanunutan, which Apostle Paul says it is nothing but foolishness. Wala na yung creativity sa atin.
Jesus. Nakita nyo ko dito eh. I have not sinned. And that is the natural state iti may isang tao. Hanggang nga nakita. Noon niya iti pagbalinan, iti bunga, iti pamatin kiniya ko Diyos. And we will see it someday somehow. Nung apay nagpatuloy tayo, baka faithful tayo because dagito'y da ba't nagmamayat. Because tinang-promise nito'y, kanang-ikari nito'y awan sa bali no saan nga niya po Diyos. So, the only way for us to enjoy this ministry, enjoy this calling, enjoy this life, is to be creative in our vision. Amo yung iti, katao nga, kung tayo dyan nga, very, sa dalangay maamuan. Sa tayo lang maamuan no si Asino Isuda, kalpasan niya na tayo 50 years from now, 100 years from now, 1,000 years from now. Sino dahil ito? Dahil scientist. Di ba? Habang ararami ng dahil ito yung creativity nga, ideas that they were considered as false. Yung nalpasan tayo, enjoyin ti tao, sa dalang maapresyar. Kasta iti ilustrasyon, iti dito kakapsat. We have not seen what it will be, but as God planned it will yield and it will result in eternal joy, in eternal glory. So it pays to be faithful. Takunan na dito E.J. verse 10, but God hath revealed them unto us by His Spirit. Iso nga, jay natural man, nga saan na nga i-uphold, saan na nga ikan iti valor, iti spiritual things, saan na nga ma-discern, saan na nga maamuan, no anya iti wisdom. Para kinkwa na, foolishness lang kita, may involve ka iti Bible study, at mapangka may susulwining, mag-involve ka iti anyaman dita nga ministry, iti simbang, dita hukufit, anya ka nung may dita. Para iti may sana, natural man, he cannot discern it. Why? It's only in the Spirit that it can be revealed. Nakita natin? Makita tayo dito? Takunan na, for the Spirit, search it all things, the deep things of God. No ipalubos tayo, nga di Espiritu ni Apo Diyos will daw, isuti, mangisuro kada tayo, kung nagkaroon kada kayo, nalaka tayo mag-obtain ito yung wisdom. Secondly, that is vision, the ability to see, for us to become creative. So, oray ubingan ka, oray ko na mo diyan na natawtawanan ka, you find means to become valuable inside the Church of God. Mas nagano'n yung testimony nila kay Rookie, yan natin ko na. Ay, yaman-yaman ang kauray edad ko nga kastoy, 72 years old. Saan na ka nilipatan ni Apo Diyos kung naisala ka na? So, kada ito pa, pamubos ni Apo Diyos, matitutib yan ko, at serbiyan din ko. Inuin din ko, halos. Amin nga kapamilya na may itugtugo na hindi pamati din ni Apo Diyos. Kada tayo nga nasapsapan na namati, ang niya ka diti klase nga pamati nga may pakpakita tayo. Makisliding, iso ti natural kada tayo. Every year, awan peti at pagbalinan tayo nga consistent. Kasi di ka iti creativity, that you are so creative to makislide. Is the Spirit of God ruling in your life? Because dito yung number 2, puntos tayo, and that is knowledge. And I find another word, synonymous with knowledge is consciousness. Are you conscious? Conscious ka ba na ang buhay mo ay buhay backslide? Conscious ka ba na ang buhay mo ay buhay unfaithful? Kung apay man tayo makita, because we are blinded with pride. That's the very reason why. Mula na dyan, verse 11. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him. O sa mga chismoso, ito. Magaling tayo sa mga ganito. Alam natin ang pinto ng buhay ng bawat isa. Amutoy pa yung lines ka, lines na. But how about God?
Are you conscious? Or conscious ka lang kay conscious ka lang kay karubang, conscious ka lang iti pamilya, conscious ka lang iti natural state iti man. Kakunan na dito'y, save the spirit of man which is in him, even so the things of God know it no man, but the Spirit of God. Are you conscious that there is God the Spirit? At yun ay available sa atin 24/7. Alam niyo ba yun? Conscious ka ba o hindi? That this Spirit is grieved if we neglect it. If we neglect Him. The Spirit is grieved if we are living in sin. Conscious ka ba na ganito yan? Hindi ka naku-conscious kasi wala ka ng wisdom eh. Kaya kailangan andyan itong creativity natin, which is vision, at yung pangalawa, consciousness, that is knowledge. Oh. Example tayo lang iti kalsada. Nasabay ko nga aming nga kalsada ka tulay, di ba? Nuapay ka tulay, tapno ada jay right side kun left side. Saan nga masapol nga agsisinabat, hanga dapat nga agsisinabat ilugan, apaya tikos na dahil aksidente. Ada iti dividing line in between. Pag ada iti markada, ito'y da nga kung muna tayo nga LTO, wino DPWH, at iti kargata dyan nga marker, dati, wino straight line, ay parin da, di meaning na ganda kaya, nga maka-overtake, sa nga maka-change lane. At dapat na kita marker dyan, mabalik ka nga overtake, mabalik ka nga change lane. And if we are not knowledgeable of this, ano mangyayari sa atin? We are prone to violation. Hindi ka conscious eh. Kasi tibiyag tayo kakabsat. Naku-conscious tayo sa ating itsura, araw-araw, sa ating mga suot, sa ating mga pagkain. Naku-conscious tayo, di ba? Ay, isumanan din sila tayo, di ka man, isumanan din sila tayo, bata, conscious ka. But how about the things that deals about the Spirit of God? Are you conscious? Isumahan na makita iti growth, iti biyag itong gamay sa kalataya. Sabay kumata dito iti ayan iti usto nga consciousness tayo, which is the knowledge. Anong sabi na? That you may grow in the knowledge of Him that gave Himself for you. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Do not grow in knowledge about me, or no, grow in knowledge about Apollos, or grow in knowledge about Peter, or the rest of the disciples, but grow in knowledge of the Lord. And there is one Lord. That is the Lord Jesus Christ. To be conscious about Him. So, dito yung kakabsat niya, may bagakada kayo that the Bible was written either in prose or either in poetry. In poetry, if it's all about the heart. Ano ito? What does God feel about me? Pati marikita niya po Diyos niya. It is in prose if what does God think about me? Kaya kahit may bagat niya po Diyos niya. And involve this consciousness, it involves the heart and the mind. So, sa bawat desisyon natin, sa pa'y kumata, involved na ito, hangka lang ang decide. Mostly ka na tayo, we decide. At kayo mag-apply ng trabaho, ikirang nga tapos, manong ti salary. If it is, ilang digit na ba ngayon? 7 digits ti salary yun? Ha? Convert yung tiyen. Di ba? How I wish, kasi kumamot iti salary grade. Kung nagit kita, you are conscious about your work, you are conscious about your time in school, time in the company, you are conscious about it. You do not want to be late. You want to appear as it requires.
But how about ije pa nag-worship yung ginako Diyos? Are you conscious? Pero nagsugit tayo yung illustration nga iti trabaho. Di nga damos, iti conscious ka nga damos. Di kang sweldo naman. Nagkapapay lang mo iti trabaho nga conscious di sweldo na kang di Junjun. Nakikita mo, mano nga digit yan sweldo na. Basta importante, ada iti zero na. As long as you enjoy. Yung kaduan kala tayo, umadayo tayo iti simbahan, mapukaw tayo iti sirkulasyon iti ministry, gapo kadag ito'y dahil nga kwa, conscious tayo, generate. So we base actually our decision making, i-generate this will do. In not even considering, may adayo ka iti ministry. Mawa na ka tayo quiet. Because at the end of the day, sabi ng Panginoon dito, sabi ni Apostle Paul, sa pamagitan sa kanya, anong sabi niya? Neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. In the verse 12, now we have received not the spirit of the world. So, ikumpara ni Apostle Paul dito, hanggang nga na dito, mang-tengel, iti-vision tayo, kan pag-growan, iti-knowledge tayo, dagito'y na ilulubungan. Hanggang na dito, ito na ni Apostle Paul. But the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Ito yung matindi. Kung ano yung mahal, this make us to work more. Right? Mahal ang kuryente, mahal ang tubig, mahal ang tuition, mahal ang mga gadget. That's why we need to work hard. Mahal ang tuition fee, right? But the things that are freely given, hindi ito naging importante sa atin. Bakit hindi? Kasi natin nakikita eh. Because we are only conscious with what the world offers. We are never conscious with what God has freely given to us. Ang tindi, nang sabi ni Apostle Paul. Anong sabi niya? That's why, that we might know the things that are freely given unto us, which things also we speak, not in the words with man's wisdom, teach it, but with the Holy Ghost teach it, comparing spiritual things with the spiritual. So, kung yung una ay vision, yung pangalawa ay knowledge, yung pangatlo, ito po ay pag-ibig. The first one, vision, I use the word creativity. The second point, that is knowledge, I use the word consciousness. And the third, that is love, I use the word compassion. So tatlong siya ito, creativity, consciousness, and compassion. Dito yung gagawin kay Kapsa. Tatlong may baga that we are living in wisdom. Love should be the motivating factor. Amen? And in every job, makinig kayo, if you do not love your job, anong mangyayari sa'yo? You will not enjoy it. Right? You will find out that your job is just taktak lang tayo eh. Anak mo masinsod ito eh. Anya, itiga po na apay nga mapanunod tayo yan. Because we have lost compassion. Malagi po, di first nga, agaplayak di trabaho pa tayo, nalasaran ka. Unawat ka. And then, hindi kita niya sweldo, may siyempre. Trabaho ka di highways, as sweldo hindi gobyerno hindi. Yan na paano di private, taklo dito yung panto. So, I'm very proud ka nga daklo. Yung habang bumaybayag ka di trabaho, masanay ka nga kami. And then you will lose compassion. Mas lang nga, naumat na kasi, you aspire for better things, right? So papasok dyan yung creativity mo. Pag hindi nagtrabaho yung creativity mo, pag nawalan ka ng compassion at hindi pumasok ang creativity mo, anong mangyayari sa'yo? Magre-resign ka.
O kaya, tatanggalin ka. Kasi pag pumasok yung creativity mo, puray mo, kung namin dyan na nauma katikas ko yun, but you began to reinvent yourself. You began to do things that are not part of your job. Ano mangyayari yan? Marirecognize yan ng superiors mo. Sasabihin nila, uy, okay na ito yan. Multi-skilled gaya na ito eh. Di ba? And then, dati ko na dati, kasapulan niya tikas ko eh. Ay, ano, niso na tikarga ito eh, tamo na dito. So, anong mangyayari? Magkakaroon ka ng promotion. Makasok kasi yung creativity mo at magiging conscious ka sa ginagawa mo. Na ito pala ay mayroong positive cause and effect. Kaya marami sa atin, kahit professional ka, kahit lisensyado ka, hindi ka nagtatagal sa isang kumpanya, sa isang trabaho, palagi dyan, you have lost compassion. Hindi mo man lang naisip, na binigay yan ng Panginoon sa inyo, di ba? Kayo mga job seekers, you ask prayer, and you ask that God will answer your prayer, that He will give you job. Pagkatapos nung andun ka na sa trabaho, hindi ka na makontento, para bang nagkamali ang Panginoon sa paglagay sa inyo dyan. Parang yung sinasabi ng isang lalaki na gustong maging babae. Kaya yung isang babae na gustong maging lalaki. Parang sinasabi niya, nagkamali niya ako, Diyos. Isa nga mawalan tayo ng gratitude. Kaya ito itinakapaldaan kakabsat because if we are going to read it carefully, sabi dito, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Yung spiritually discerned dito, yung kakabsat, spiritually distanted. They are not growing spiritually. Kaya yung nakikita nila, yung mga, bagay mo mga kanayon, di madmad na mga kanayon, di pangit, di madmadi. Para king ka. Di ba? Nagluto dahil di makan. So, napiburito nga makan. Inapoy. Uy, dahil. And then, ada ni Santino. Inapoy mo na. Ikinya no rice eh. Ida ito yung all rice. Aga sabi kami tinapay ka, anak-ano kahit na kanan. Isinamon pa eh. Nagnina pa yung isinamon kay Cervantes. Inyat doon ni sikat na ibaga. Makita ka daw kahit dito yung pastor. Italat ikaw di kanina, magina kayo. Kaya ibaga tawapan mga natin na po eh. Because noon nga, natural na nakasanayan tayo, isulang itikayat tayo, isulang ipatronize tayo. Isulang ito, ilustrasyon nga makita tayo na tayo. We are spiritually discerned. Yung pala na verse 15, but he that is spiritual, judge all things, yet himself is judge of no man. So ano yan, magiging maganda yung judgment mo sa mga nangyayari. Bakit? Andyan kasi yung compassion. Tungkol pa siya ka na kayo. Kahit yung siguro, you always want to become a winner, right? Sino tayo na makiteammate iti loser? Sino ka na kayo? Pili ka iti boxer. Sino tayo kahit mga boxer? Sino tayo favorite na boxer? Hawa, daw mo. Hindi nga sino tayo mo. Hawa. Bravo kayo. Kung na, pili ka iti boxer. Sino iti pili mo eh? Sino iti boxer nga mo? Muhammad Ali. Sino mo ni Muhammad Ali? Taraking na boxer niya, yung anong tiyabak na. Jemay sa, pipili yun na, ni Floyd Mayweather. So, doon lang tipagpili niya, tatuhan nga doon. So, ibaga ka na kayo, diferensyada, both of them are great. Ngayon, something is totally different. Jemay sa, he loved the sport. And Ali loved the sport so much. Yung Jemay sa, he loved himself.
Apa ya, pilpilian na dyan kalaban na eh. Nialihan na nga pilpilian, sinuti ilaban yung kanya, sige, yaman yun. Isong ada, di kung damay ka maabag, isong na, but later, no agreements na maabag, isong na. Yung Jemay sa kanang kayat nga, matarnis Jericho na nga zero, isong nga pilihan na dahil kalaban na. Kasi kayo kanina, pilipili. But if you have compassion, ang moment na marigatan ka, you love it, eventually you will come victorious. So these components of wisdom, as we end to conclude this message, kunada di verse 16, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Do you have the mind of Christ? Or di sa lutsod, yung unang phrase, who have known the mind of Christ? Tapno maka-instructing ka. Tatano, ano pa nga mo, isunod ito diyan may pagbaga ka na tayo. The components of godly wisdom is we need to be creative, we need to be conscious, and most especially, we need to be compassionate. Hindi yung compassionate ka sa mga maling bagay, kasi sinasabi niya ako sa Paul, yung mga maling bagay, ito yung worldly wisdom. Pero yung mga tamang bagay, ito yung godly wisdom. So it's up to you to choose. Are you going for God's wisdom or the worldly wisdom? Tumakder tayo namin. And let us go. Maminsan kaya ako Diyos, ada kami tata. Pagyaman kami, itidetoy ako Diyos, may